Tumutok sa malaking ambag ng kababaihan sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad ang Philippine Conference on Women, Peace and Security 2025. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Sa Philippine Conference on Women, Peace and Security o PhilCon 2025, naging sentro ng diskusyon na ang kapayapaan ay hindi lang pantaigdigang usapin, kundi mahalaga rin itong matalakay sa mga komunidad. Sa 3 araw na conference ay tampok ang papel ng mga kababaihan sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad ng komunidad at bansa. Ayon kay DBM Secretary Amenah Pangandaman, tagumpay ng mga kababaihan ang maging tagapamagitan sa mga alitan, tagapagtanggol ng lupang ninuno, at katuwang sa pagpapatupad ng Gender and Development Budget Policy. The 2025 Philippine Conference on WPS shifts our focus from global commitments to local realities. The stories, struggle, and innovations at the grassroots that bring the WPS agenda to life every single day. Dagdag ni Pangandaman, layunin ng PhilCon na maisakatuparan ang mga pangako ng Pasay Declaration at dalhin ang WPS agenda hanggang sa mga lokal na pamahalaan. Pag dinala mo siya sa baba, we see how efficient our government is when we work together with our stakeholders, with our civil society organization, with the academe, with the private sector, the media, among others. So we want that to be part of the WPS agenda. Binigyang diin din ni Pangandaman na kailangan mas dumami ang kababaihang kinatawan sa peace talks dahil mas mabilis umusad ang usapan kapag may kababaihan sa mesa. Only 1 in 10 peace talks in 2024 included women negotiators. So I think ito yung pinaka-importanteng matugunan natin sa mga darating na panahon na kailangan mas maraming babae. Ayon naman kay OPAPRU Secretary Carlito Galvez Jr., lumawak ang pondo ng Pamana Convergence Program sa tulong ng DBM na sumusuporta sa kababaihang peace builder sa conflict areas, kung saan naglaan ng 5% na pondo ang gobyerno sa mga GAD program. Nadagdagan kami ng pondo na 5 billion. Imagine, significant leap sa ano namin. Kung 5% ng 5 billion, napakalaki nun. So with that, na-push forward namin kagad yung women agenda namin sa field at the same time, sa national at sa international. Dagdag naman ni Solicitor General Darlene Berberabe, kailangan maging pamantayan na ang co-creation at transparency sa pamahalaan, kung saan nakikita, naririnig at nakikilahok ang mamamayan mula barangay hanggang national level. Aniya, nagsisimula sa hustisyang may malasakit ang tunay na kapayapaan. The women are really our leaders in the community, and they are, they have a different skill in listening, in being empathetic, in being inclusive. So when you have leaders such as those, the people will tend to trust, and that, I think, that is the most important for access to justice to be a real access. Nagsisilbing regional learning platform ang PhilCon 2025, kung saan tampok din ang mga lokal na inobasyon at estratehiya ng mga kababaihan sa pagpapatibay ng transparency, accountability at citizen engagement at intergenerational solidarity para sa mas inklusibong kapayapaan. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.